mga manonood? Opo, hamon po, yung last time natin na mga usapan, hamon po sa atin, paano natin masuyo yung mga foreign investors, mamuhunan sa bansa, sa gitna po ng napakaraming issue, lalo na dun sa issue po ng korupsyon. Tapos, meron pang pangyayari po sa international scene na nababanggit na yung mga suspect dito sa shooting sa Bondi Beach galing po dito sa Pilipinas. Bagamat wala pang malinaw na information kung ano nga ba yung ginawa nila dito dahil ongoing pa yung investigation, maaari ba itong makaapekto at magpalala patuloy sa pagdadalawang isip or pag-iwas ng mga investors dito po sa Pilipinas sa mga pangyayaring ito, Ma'am Cora? Syempre, may epekto yan sa hindi lang mga investors, pati mga turista na dapat pupunta dito. No? Kasi pagdating sa seguridad tsaka safety nila, syempre primary yan sa kanila. No? Lalo na kung ako turista, gusto ko mag-relax, gusto ko lang yun, to have fun, di ba? Mag-enjoy. Parang meron ka pang isang concern tuloy na kung baka safe ba dyan sa Pilipinas kasi alam mo na, pag hindi mo masyadong kabisado yung lugar, pag sinabing Pilipinas, Pilipinas, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, sa Mindanao lang yan. Iba yung Mindanao sa buong Pilipinas. Pero sa isang turista na galing sa ibang bansa na wala naman masyadong alam pa tungkol sa bansa natin, sa kanila, pag sinabing Pilipinas, buong Pilipinas yan. Kaya ganun din naman sa mga investors kasi syempre titignan rin nila yung kanilang seguridad. So parang tuloy-tuloy yung hindi magandang balita no para sa Pilipinas. Kaya medyo nakakalungkot kasi gusto mong makabangon ang ekonomiya, gusto mong makabangon ng bansa. Pero dahil sa mga ganitong mga balita, hindi lang sa korupsyon, no, pati ngayon sa terorismo, hindi nakakatulong talaga. Opo, ma'am, and alam naman po natin ang history po ng ating bansa. For sure kayo bilang matagal na bilang investor relations specialist, ekonomista po, yung mga ganitong issue like terorismo na talagang merong mangyayari during sa panahon ni PRRD, naganap yung Marawi Siege, even before pa yung pamamayagpag ng Abu Sayyaf, talagang nakapilay ito ng husto sa ating ekonomiya po, Ma'am Cora. Oo, kaya nga ang magandang ginawa nun ni former President Duterte. Kasi napaka-popular niya nun, di ba? Yung political capital niya mataas. Ginamit niya kaagad yun. So maaga pa lang sa term niya, ina, 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 inatake na niya itong problemang ito tungkol sa mga terorista. Kaya nangyari yung sa Marawi Siege. Tapos, marami siyang ginawa para i-address yung safety and security ng buong Pilipinas. At marami nagsabi, hindi lang yung mga nagsabi sa akin, pati ako na experience ko na nagkaroon talaga ng peace and order sa hindi lang sa mga remote areas. Maski dito sa Quezon City dati carnapping capital of the Philippines 'yun bago naging presidente si Pangulong Duterte. Pero nung naging presidente siya, nawala yung ganung image ng Quezon City. So, hindi lang terorismo, pati yung drug problem, pati yung mga other crimes, no, mga other heinous crimes like kidnapping, yun nga, yung carnapping, ganyan, na malaking nabawas talaga doon. Di naman natin pwedeng sabihin na nawala talaga kasi alam mo, kriminalidad, walang pinipiling administrasyon yan. Pero talagang naramdaman natin yung pagbaba ng kriminalidad nung previous administration. Tapos ngayon, dito sa current administration, medyo mararamdaman mo na parang mas maraming nangyayaring hindi ka nais-nais. Opo. Ma'am, may isang documentary po, ang isang, yung Singapore-based, di ko alam kung napanood nyo na po, yung sa CNA po. At dito sa almost 1 hour na documentary na ito, iniisa-isa kung ano yung parang nakapagpapigil
sa pag-boom ng ating turismo or pagbagsak ng ating turismo. At marami siyang nabigay na mga factors po doon sa documentary na yun, mga dahilan, kabilang na po dyan yung dito sa Pilipinas, yung crime, no? 'Di ba? Maalala natin, mayroong South Korean, mayroong pang Japanese doon sa Pampanga, mayroong Japanese, and at the same time mayroong mga naglalabas ang mga bansa, no? Mga banyagang bansa ng mga alert, no? Para sa kanilang mga citizens. Maliban dito, andun yung problema natin sa ang Pilipinas daw mahal ang ating kumbaga ang cost ng pagbisita, pagbiyahe rito, maabot pa raw ng $2,000 per ano na yan mga almost 2 weeks na stay nila dito sa average. Nandun pa yung pangit yung ating mga tourism infrastructure. Kumbaga, ito aminado na malaki ang maitutulong sa GDP natin, like sabi ng Department of Tourism 8.9 ata or 8% mahigit sa GDP ng bansa galing po sa ating mga sa turismo po. Yet doon sa pagsuporta sa Department of Tourism at sa iba pang mga hakbang, parang medyo malayo po sa katotohanan, ma'am, kasi mula sa dati pong mga 1 billion pesos na average na mahigit sa nakalipas na administration, parang lumiit pa lalo. Paano pa meron pang problema sa korupsyon, sa kriminalidad. Ngayon balik ulit dito ngayon sa ating bansa, talagang maapektuhan ang ating pong takbo ng ekonomiya, Ma'am Cora. Ano po masasabi niyo rito? Makikita mo naman sa mga statistics sa Southeast Asia, kulelat ang Pilipinas. Kumbaga, I think from January to August, ang tourism arrivals natin only 3.5 million, no? So marami pa dyan mga Pilipino, hindi mga foreign. Unlike sa Malaysia, sa Thailand, double digit ang tourist arrivals nila. At komplikado talaga yung problema natin sa tourism kasi walang comprehensive tourism plan na sinusunod, no? Pag sinabing comprehensive, hindi lang safety and security ang iisipin mo. Yung infrastructure, yung logistics and everything, accommodation, no? Dapat talaga pinag-iisipan yan kasi paplanuhin mo ilan bang turista ang target mo at ano ba ang mga prime tourist spots na gusto mong i-promote, no? Kasi pag tinarget mo yung number of tourists na yon, kailangan may proper accommodation sila, di ba? Yung mga hotels or sabihin mo ng Airbnb, kailangan na monitor din niya ng gobyerno. Ikalawa, yun nga yung pamasahe, no? Actually, mas mura pang pumunta sa Hong Kong or sa Japan kaysa pumunta sa Davao at saka sa Batanes, yung ganun, from Metro Manila. Napakamahal ng ating pamasahe dito, yung local, maski sa shipping, no? Yung pagsakay sa barko, mahal pa rin. So, yun ang pagtatakahan mo kung bakit napakamahal biyahe dito sa within the Philippines kesa bumiyahe sa ibang bansa. Tapos yung accessibility ng mga places na yon, yung mga kalye, di ba? Kaya infrastructure is very important. Tapos hindi nagagamit nga yung pera para gumawa ng roads, bridges, airports, shipping ports, ganyan. Dapat konektado lahat yan. Alam mo, tumira ako sa Hong Kong ng 2 taon Doon, pagdating ng barko, nakaabang na yung mga bus. Tapos yung bus, dadaling ka na doon sa dapat na destination mo. So, kumbaga yung waiting time is very limited, no? So, napaka-convenient. So dito hindi pa ganoon ka-coordinated ang ating logistics. Kaya you spend so much time traveling, yung traffic na lang di ba? Isipin mo ngayon, lalo na ngayong Christmas. Diyos ko, 2 kilometro lang, abutin ka ng 30 minutos hanggang 40 minutos. So, hindi talaga conducive yung ating infrastructure at saka logistics for a massive tourism influx, no? Opo. So, yun ang concern natin ngayon. Kaya kailangan ma-address yan at saka dapat comprehensive talaga at coordinated lahat ng mga ahensya para ma-address yung mga pangangailangan ng mga turista natin. Kasi pati sa restaurants, pati sa mga destinations, kailangan
kailangan well-equipped yung mga destinations na yun, pati yung mga residents doon, dapat trained sila how to deal with tourists, no? Pati yung mga tourist guides, tour guides, do they have proper education about the history of the place, about, the background and the food and whatever, yung cuisine, ganyan. Dapat talaga planned and coordinated yung mga yan. Ma'am, sa report po, bago po mag-pandemic, umabot pala tayo sa at least 8.3 million na mga bisita po na mga turista. Noong 2024, sinasabi 5.9 million tourist lang ang atin pong turista. At tapos na po ang COVID, pero yung tourism recovery po, as per report dito sa Pilipinas, ay mababa kung ihahambing sa Thailand, Malaysia at Vietnam. Kumbaga dito sa mga kapitbahay natin po sa Southeast Asia, ma'am, nangungulelat ba tayo in terms of yung mai-offer natin ng mga magandang lugar, pasyalan, tourist spots compare dito sa mga bansang ito? Or talagang malaki yung ating kakulangan pero nakamit na natin yung mataas na bakit kaya ito bumagsak lalo imbis na sumabay tayo dahil tapos na yung COVID? Alam mo, kung sa tourist sites lang, napaka-competitive natin. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, we have 7,000 islands. Pagdating sa pagkain, napakasarap ng pagkain natin. Pagdating sa mga tao, napaka-friendly, warm and friendly ang mga tao. Nagkukulang lang talaga sa infrastructure. Pero as you said, galing na rin sa mataas, nag 8 million na. So almost double digit. Pero ano nangyari? Inaway natin ng China. So, malaking bagay yung mga Chinese, maraming nawalang Chinese tourists, at yun nga, ngayon may issue ng safety and security. So, syempre, you will feel safe. Di ba? So, ganun din sa mga investors, di ba? Pupunta sila doon sa area kung saan sila kikita ng pera. Dito naman sa mga tourists, pupunta sila doon sa lugar na mag-enjoy sila, wala silang iisipin, at reasonable ang presyo. Ganyan. So, maraming bagay na kailangan i-consider para lumakas ang turismo. Yung terorista na namaril sa Bondi Beach ay galing daw dito sa Pilipinas ng 1 buwan at nag-training daw. Yun. So, hindi nakakatulong talaga yun. Ma'am, bago lang si partner MJ, no? Sinasabi din po sa mga report, dahil nga po pulo-pulo po tayo, archipelago ang Pilipinas, nabanggit mo nga, 7,000 islands po tayo, naging pahirapan ito para sa pag-mobilize, no? Sa mga, alam niyo po, after mo maglipad ng eroplano, sasakay ka pa ng tricycle, sasakay ka pa ng bangka, ng ferry at kung ano-ano pa, para makabisita lang sa mga tourist sites natin po dito, unlike sa mga ibang bansa na talagang isang buong isla lang po. Pero kung makikita naman natin sa nakalipas na administration, marami tayo doon sa build, maraming mga tulay, mga kalsada at iba pa, no, during that time. Sa nakikita nyo po sa present administration, kumbaga tumutugma po ba ito dito po sa hamon natin sa pagiging pulo-pulo, yung mga programa lalo na sa pang-infrastructure po, ma'am? Yun nga, kulang kasi kung talagang coordinated yan, hindi problema yung connectivity. Kasi like I've done tours in Greece, saan pa ba yung mga isla-isla. Kasi sa Greece, maraming islands din dyan sa Egypt, pumunta ako. Kasi may Nile River tour din doon, yung ganun. Alaska, ganyan. Magsasakay ka rin ng barko, tapos pag dako ng barko, lilipat ka sa kung gusto mo ma-enjoy yung space. Pumunta na rin ako ang Russia, napakalawak niya pero yung connectivity nila napakaganda kasi kung pupunta ka sa Siberia, pupunta ka sa Moscow, kaya mas convenient yung kanilang yung mga flights, yung road network. Ang gaganda ng mga kalye nila doon.
napakalinis, ganyan. So, yung trend nila from China to Siberia, bumabiyahe, no? So, sa akin, kung well-planned, kung coordinated yung transport system from sea to road, to air, to flights, ganyan, hindi magiging problema yan. Pupuntahan at pupuntahan tayo dahil napakagaganda ng ating mga isla. At napaka, alam mo yun, kung galing ka sa malamig na country, parang gusto mong talagang pumunta sa isang place na napakaganda ng beach, maraming isda, mag-snorkeling ka lang, ang dami makikita. I did scuba diving for a long time, and we have one of the richest or biodiversities in the Philippines. No? Napakarami ng uri ng isda natin, corals, ganyan. I have thousands of photos to show about the biodiversity of our seas niyan. At saka yung pag tinignan mo yung mga isla natin, ang gaganda, di ba? Boracay, isa lang yan. Meron pa pag pumunta ka sa Mindanao, sa Surigao, sa Siargao, ang gaganda ng mga lugar nila. Kasi, nung kabataan ko, mahilig ako magbiyahe. Marami talaga ako napuntahan dito sa Pilipinas, yung Banawe Rice Terraces, yung, napaka-rich ng ating islands, no? So, kung gusto mo depende kung anong klaseng gusto mong activity. Kung gusto mo lang mag-relax, meron. Kung gusto mo ng adventure, meron. Kung gusto mo ng photography, ang daming pwedeng puntahan, yung gano'n. So, napaka-competitive ng islands natin. Pero yung accessibility is the problem. The other problem now is the image, reputational, no? Hindi natin pwedeng hindi pa conclusive yung investigation sa Australia, no? At ngayon dinideny ng AFP na meron daw terrorism problem. Pero bakit nga nagkaganon? Anyway, kung whatever it is, nagkaroon na ng reputational damage sa Pilipinas yung nangyari sa Australia. Opo. Hi ma'am, good evening. Si MJ po ito. Merry Christmas. Ma'am, malapit na po mag Hi, MJ. 2026. Balikan po natin ma'am ang overall economic performance ng Pilipinas sa taong 2025. Dito po tayo ma'am sa growth and daily reality dahil kadalasan po na nagiging batayan ng tagumpay ng isang administrasyon yung GDP growth. Pero sa taong 2025 po ma'am, sa inyo pong pag-aaral bilang isa pong ekonomista, gaano ba kalaki yung sinasabing GDP growth? Gaano ito naramdaman ng mga ordinaryong Pilipino, the ordinary Filipino households sa taong ito ma'am, 2025? I think 2025 dito talaga naramdaman ng mga Pilipino yung effect ng ghost projects, no. Kaya nanghina talaga yung ekonomiya natin at bumagal ang growth. So, ang forecast ng mga maraming ekonomista ay yung average is about 5.5% growth, no. Pero nung first to third quarter, ang ekonomiya natin ay tumaas lang ng 5%. Kasi nung third quarter, damang-dama yun. Third quarter, 4% lang yung tinaas ng ekonomiya natin. At ang rason dyan ay dahil nabawasan ng infrastructure spending dahil nga sa mga investigasyon na nangyayari at yung paglilinis kuno nila sa DPWH, ganyan. So, marami pang nangyari dyan. At dyan na bumagsak talaga yung direct investments. Kaya, marami rin nawalan ng trabaho. In fact, nung October, October, based on the report of the BSP, no, yung unemployment went up to 5% galing sa 3.5%. So normally, yung season, yung last quarter, hindi tumataas ang unemployment dyan kasi usually mga manufacturing companies, tumataas ang production nila dahil naghahanda na sila for the holiday season, yung sa Christmas, no? Kasi maraming activities, maraming bibili ng mga pangregalo, ganyan. So, October pa lang, minsan September pa lang, tumataas na yung production level. Pero according to a report of S&P,
actually, bumaba talaga yung production index ng Philippines, especially in November. So, what does that mean? Kung itong fourth quarter mahina, lalo pang hihina next year. Kasi, ibig sabihin, kung hindi kaya i-support ng holiday spending yung economy natin, paano pa kung walang holiday spending? Diba? Tapos, dadami pa yung papasok sa employment, ang tawag dito, total employment natin sa labor sector kasi may mga gagraduate na mga estudyante no, from college. So, maghahanap din yan ng trabaho. So, in other words, the possibility of higher unemployment is quite high in 2026. Kasi nga, less investments and then more people going into the job market. Opo, ma'am, dito tayo sa inflation na sinasabi po ng administrasyon na yung inflation natin sa 2025 may be within the target. Pero bakit po yung presyo ng pagkain, presyo po ng kuryente, yung transportation cost, nananatiling mataas po sa karamihan po ng Filipino household? Kapag sinabi mo naman inflation, maski 1.5% yan. Pag sinabing inflation, tumataas yung presyo. So, pag sinabing 1.5% inflation, ibig sabihin yung presyo, on the average, tumaas ng 1.5%. So, it doesn't mean na, kumbaga, bumaba yung presyo. No, it means na tumataas pa rin yung presyo. Kaya lang, yung sinasabi nilang mababang inflation, average yan So, maaring bumaba yan kasi yung demand mo, mababa rin. Kasi it's a factor of supply and demand. So maraming supply, mababang demand, yung presyo mo medyo mag-i-ease or hindi siya aakyat, di ba? Maaring umakyat pero konti lang. Kasi wala masyadong namimili. So ganun ang nangyayari doon. Kasi nga, kung tumaas ang unemployment, wala masyadong, kumbaga yung purchasing power ng Pilipino medyo mahina. Yan ang nagpapahina rin ng inflation ngayon. So kumbaga, it's a supply-driven inflation. Is it supply-driven or demand-driven? Ma-stabilize yung presyo ng bigas, yung langis, at yung mga pangunahing pangangailangan o basic commodities. Sinasabi nila na nagbibigay sila nagtitinda sila ng bigas na 20 pesos pero hindi mo naman nakikita. Pero alam mo, maski magbenta sila ng 20 pesos na bigas, hindi magandang signal yan kasi ang nalulugi dyan yung farmers kasi yung production cost nila, matatalo sila sa 20 pesos tapos papakyawin pa yan ng traders. Wala nang kikitain yung farmers natin. Kaya agriculture will also weaken. Ganyan. So, ang hirap makita kung saan nila, where they're trying to improve the economy kasi kung ang mga stimulants mo, fiscal spending, di ba? Paano ngayon? They're all under investigation. So, dapat mag-ingat sila. So, medyo maka-curtail yung infrastructure spending. Tapos, yung investments mo, bagsak naman, di ba? Hindi lang nanghina bumagsak talaga ang investments. That's your second stimulant. Third is exports. Paano lalakas yung exports natin ng mga produkto, lalo na sa US, tumaas pa yung tariffs, no? Kumbaga yung tariff na binabayaran ng mga exporters natin sa US, tumaas from 17 to 19%. Tapos sabi pa dati nung isang government official, sabi niya, tinanggihan daw nila yung zero tariff ng US. Yun talaga hindi ko maintindihan kung bakit sinabi nila yan. And so ang inaasahan mo na lang talaga is manpower exports, di ba? Yung OFWs natin. So yan lang talagang so yun yung three factors sa economy that can really boost, growth. Pero nakikita mo lang talaga, ang tumataas lang talaga is OFW remittances. Yan na lang ang natitirang nagsusupport sa ating consumer spending. So,
kawawa naman ang ating mga OFWs. Kaya lang maraming salamat din sa kanila na dahil sa kanilang sakripisyo na naihiwalay sa mga pamilya nila, ayun, nasusuportahan ng ekonomiya. Kaya medyo swerte pa rin ng Pangulo natin ngayon kasi hindi napapansin masyado yung paghina ng ekonomiya. Kung wala yung OFWs, bagsak na ang economy natin. Opo, ma'am. That's for sure. Opo, thank you, ma'am. Ma'am, sa peso stability, anong assessment ninyo, ma'am? Overall, peso stability for this year, 2025. Di ba umakyat nga, almost na, it went beyond 59 pesos. So, that means mahina yung pasok ng dolyar. Kasi nga, naglabas ng dolyar yung mga investors. Tapos yung ibang gusto mag-invest, hindi na nag-invest dito. So, again, ang nagsusupport na lang talaga ng peso natin is the OFW remittances. Kung wala yan, tataas pa lalo kumbaga manghihina pa lalo yung piso, baka umabot pa ng over 60 kung wala yung OFW remittances. Kaya ewan ko mangyayari sa first quarter. Kasi ngayon, hindi mo pa mararamdaman yan dahil syempre holiday, maraming OFWs nagpapadala ng pera pang Noche Buena, pang New Year, pang bili ng regalo, ganyan. So, pag natapos yan, tapos bagsak pa yung investments, baka manghina ulit yung piso. Tsaka ma'am, meron lang akong ibang topic no na ipapasok dahil meron ako nabasang article kanina na parang nauugnay yung pagbebenta ng BSP ng gold, yung timing dito po sa issue ng korupsyon sa flood control. Na meron po ba kayo nakikita ng ganun, ma'am, na senaryo? Hindi ko mahirap iugnay yung gold sales sa flood control, no, kasi hiwalay yung BSP sa yung treasury ng BSP sa treasury ng Philippine Republic, no, kasi yun. So hindi ko pwedeng masagot yung tanong na yan. Apo, kasi sabi kasi doon sa article, ma'am, na nabasa ko, sa ilalim daw ng GOCC dividend law, na yung rising GOCC dividends ay ginamit po sa infrastructure priority projects under the Marcos Jr. government. Kaya parang nauugnay yung revenue flow sa alleged corruption and flood control na ngayon po ay sinisilip ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Parang ganun yung angling ng nabasa ko kanina, May ma'am. posibilidad pero mahirap i-prove yan for now, no, kasi unless ang BSP mismo ang mag-report kung magkano yung dividendong binigay nila sa national government, tsaka lang natin makokonekta yan. At tsaka kung saan ginamit yung perang yun. Parang yung sa PhilHealth, di ba? Kumuha ng pondo ang national government sa PhilHealth na hindi dapat. Actually, crime yung ginawa nila talaga eh. That's unlawful or illegal yung ginawa nila. Kumuha rin sila sa PDIC, illegal din yun, di ba? So, marami pang, I don't know who else, yung mga bangko yata, mga GOCCs din yung mga bangkong yan. Kinuhanan na rin nila for Maharlika funds. So, I don't know how the Supreme Court will deal with those issues. I don't even know if there are cases filed against the government with regard to PDIC. Meron na kasing nag-file sa PhilHealth, kaya naglabas na ng desisyon ng Supreme Court tungkol dyan. Pero yung sa PDIC, hindi ko alam kung bakit wala pang sinasabi yung Supreme Court tungkol dyan sa PDIC funds. Ma'am, bago lang So yung sa gold, hindi ko mahirap pang i-connecta yan unless mag-report talaga ang BSP kung saan napunta yung proceeds ng gold sales nila. Opo, nauna naman sinabi ni Governor Remolona na yung gold sales daw ay ongoing since 2020 and ang proceeds ay nanatili daw within reserves and yung paglilink sa BSP sa political scandal ay baseless nga at hindi napapanahon. Pero ma'am, sa 2026, gaano kalaki indicator na may mapanagot ang gobyerno sa flood control para po bumalik investor confidence?
medyo natatawa ako dyan sa tanong na yan kasi alam mo, ah, paano mo aayusin paano magiging accountable ang government kung hanggang ngayon in denial sila na may problema sila. 'Di ba? So, di ko alam kung paano sagutin yan kasi tingnan mo naman yung mga investigasyon. Yung sa Congress, tinigil. Yung Senate Blue Ribbon, tinigil. Yung ICI, walang ngipin. So, wala rin nangyayari dyan. So, paano accountability yung sinasabi nila? Kailan pa nagsalita si Presidente tungkol dito sa ghost projects? Di ba July yung kanyang mahiya naman kayo statement? Nung kanyang SONA. O ano na ngayon, Disyembre na, wala pa rin. Wala pa rin. So, sa akin, budol lahat yan Walang mangyayari dyan. Ma'am, si Admar po ito ulit. Doon po sa mga Yes, Almar. sinasabing, kasi humihingi po sila ng budget, no? Meron sila mga sinisingit, merong mga binabawasan din, meron ding sasabihin at ginagawang rason na hindi, kailangan maibigay yung hiling namin kasi kung hindi ito matuloy na proyekto, malaking epekto ito sa ekonomiya. Compare po doon sa maaring risk na mauwi lang sa korupsyon versus talagang naipatutupad or hindi mo na magbigay po. Ano po yung implikasyon nito sa atin pong ekonomiya? Totoo ba itong mga sinasabi po na mga ganitong rason o palusot ba, Ma'am Cora? Yun nga, ang mahirap kasi wala na talagang credibility, no? Yung process ngayon. So, yung si Secretary Dizon na lang, di ba? Una sabi niya, sige, tanggalin niya. Tapos mamaya pinapabalik niya, di ba? You don't know if talagang nagkamali sila sa numbers or nagkaroon ng pressure, political pressure for him to bring back the number. You don't know, di ba? Ano yung katotohanan doon? And ano bang benchmarking nila sa mga materials talaga? Meron ba talagang benchmarking? How transparent is the process for bidding? At sino mga nagbibid doon sa mga projects na sinasabi niya? So ngayon, ang hirap i-gauge kung talagang mapupunta sa mga projects yan. And if ever, kasi mga infrastructure projects, it takes time para matapos yan. And they have less than 3 years to complete some of these projects that they said that they will complete. So, I don't know, it remains to be seen. Opo, and dito naman po sa pag-prioritize ng mga proyekto or yung pagbabudget po natin, ma'am. Sa pagbabudget po, yung yearly budget po natin, ma'am, malaki po ba talaga ang epekto nito sa ating ekonomiya? And dito po sa pag-neglect doon sa mga key projects, mga malalaking proyekto po, no? Like halimbawa ko na lang po yung mga dapat may counterpart tayo na may counter tayo doon sa mga foreign funded na mga proyekto pero walang side sa Pilipinas. Yung sa Mindanao Railway, wala din daw budget for 2026. Ano ang maaring epekto nito sa ating ekonomiya kung meron man po, Ma'am Cora? Yun nga, so hindi siya mag-grow yung potential niya. Baga, if instead of growing by 7 to 8%, kaya natin yan Kung talagang may impetus ka for growth, we can grow by 7 to 8%. Pero at the rate we're going, because yung pera hindi napupunta sa tamang avenues, we're only growing by less than 5% now. So hindi mo na-achieve yung potential mo. Ngayon, kaya nga sabi ko kung wala yung OFW remittances, baka nag-recession na tayo thankfully, may remittances pa. Pero, I think in the future, if the government continues to operate this way, we will never be able to achieve our potential. And in fact, baka mag-digress pa yung ating ekonomiya. Opo, dito naman po sa Malungkot na pag-usapan ngayon dahil holiday season, Christmas, dapat maging positive tayo. Pero all indicators are telling us na 2026 could be bleak,
given the realities that we're facing. Opo. Ma'am, dito naman po sa ano ma'am, sa issue po ng PhilHealth, tapos meron pang bagong program na parang pina-priority pa nila compare sa PhilHealth, butit nasilip ito yung MAIFIP po ma'am. Alin po ang dapat na lang i-priority? Dapat bang sa PhilHealth na lang considering ito ay merong batas, kumbaga hindi ito nagpo-promote ng alam niyo na pa-epal dito sa mga politiko na ito, less din yung parang ano ma'am red tape dito po sa pag-avail sa benepisyo. Alam mo Opo. yung sa PhilHealth, dapat yung pera hindi manggaling sa 2026 budget. 'Di ba? Dapat manggaling yan doon sa mga ghost flood control projects na yung mga proponents no na hindi man ginamit yung pera sa tamang paraan. So dapat the government should chase them and get those assets back and bring back the money to PhilHealth. Kasi pag ginamit mo yung pera ng 2026, kunwari unprogrammed, no? Parang tinax mo ulit yung, parang ninakawan mo ulit yung kaba ng bayan, di ba? Kasi dapat yung 60 billion na nasa budget, dapat gamitin yun for new projects, hindi para bayaran ng PhilHealth. So bakit ganun? So yan, Opo. malaking ano rin yan, malaking palaisipan din yan para sa atin bilang taxpayers, no? Dapat talaga binabantayan natin yung budget. Ngayon, nagkakaroon sila ng problema kasi mabagal daw yung proseso ng approval ng 2026 budget. Pagka hindi na-approve yan on time, they will have to reenact 2025. Naku, pag na-reenact yung 2025, bonanza na naman yung mga kawatan. Opo. Possible Kasi din. napakalaki ng unprogrammed funds ng 2025 budget. Opo. Ma'am, ang possible din kasi kaya siningit na lang siguro yung 2020 or katanggap-tanggap pa ba ito sa inyo na kaya isiningit na lang or dapat ilaan na lang dito sa 2026 yung sinasabing ang 60 billion kasi possible wala na yung kinuha kasi patapos na po yung taong 2025 po, ma'am. Kaya nga criminal offense yan di ba? It's a crime and someone has to be accountable for that crime because now we're having to pay again, the 60 billion which should have been there in the first place. Tapos ngayon babayaran ulit from the 2026 budget. Opo. So I don't know. That's why I think the Supreme Court decision fell short in terms of making the government accountable. They just said, soli nyo, pero hindi sinabi ng Supreme Court who will be accountable for that, misappropriation. Ma'am, dito po sa past 3 years ng kasalukuyang administrasyon, nakikita nyo po ba na parang meron silang pagbabago sa mga polisiya along the way para makapag-adjust sa hamon or parang consistent sila na walang pagbabago sa kanilang polisiya para makabawi or karapat-dapat po ba yung kanilang mga polisiya and makaka-bounce back pa ba tayo in terms sa ating ekonomiya sa natitirang almost 3 years ng administrasyon po kung magsiseryoso sila? Nakita kong change is the taxation system, no? So may mga inintroduce na taxes si former Secretary Recto, lalo na sa mga online types of businesses or ganyan. So, dinagdagan niya yung taxes. Tapos, kasi lumaki yung utang nila di ba? Tsaka lumaki yung expense. Ang problema, yung tax na yun, hindi nga nagamit sa mahusay. So, imbis na pumunta sa taong bayan in terms of investments in infrastructure and public service, kinuhanan pa yung public service. Diba?
So maraming lip service maraming sinasabi sila na hindi ginawa tapos iba yung ginagawa. So nag-tax na sila, kumuha pa sila ng pera sa mga GOCCs para ilagay sa flood control projects pero wala naman nangyari doon sa flood control. So ano nga asahan natin in the future? Gaano katagal na lang yung gobyerno nila? 'Di ba? So yung administration nila is just less than 3 years. So ano pang kaya nilang gawin within that amount of time? Maski madaliin nila, pag minadali nila, baka substandard na naman yung mangyayari dyan. Opo. Alam mo, sayang talaga yung political capital ni BBM kasi hindi niya ginamit. Kaya tuloy nag-erode yung political capital niya. If you compare that with his predecessor, he never nag-erode yung political capital ni former President Duterte. In fact, he finished his term with the highest approval rating among all presidents in the past. Opo. Ma'am, ang Pilipinas po, lagi pong deficit tayo. Pero bakit po kaya meron pa ring mga unprogrammed appropriation? Kumbaga, ito kasing mga proyekto na ito, kapag merong surplus or kapag may extra, lagi nga tayong deficit sa ma'am. At ang isa pa rito, ang sinasabi ng mga nakakapanaim din namin ng mga kongresista na bumubusisi, naghihimay sa budget, yung iba pa raw, imbis na paglaanan yung mga major projects, yung mga key projects, mas nauuna pang napaglalaanan ng pondo yung mga unprogrammed na mga proyekto po, ma'am. Nandiyan yung leakages kasi na napakadaling mag-leak pag unprogrammed yung budget, no? In fact, I think for 2026, according to Ms. Tikia, si Malu Tikia, sabi niya, lumobo yung budget for, is it farm to market roads? Ganyan. So, maliliit na projects yan yung mga farm to market. Bakit biglang lumobo? Bakit hindi, dapat makita natin ulit yan sa flood control and whatever, kumbaga dapat yung mga malalaking infra like yung train system or major roads and bridges, ganyan. Pero ang lumobo talaga yung farm to market. Kasi I think mas madaling mag-leak doon sa mga ganyang klaseng unprogrammed funds. Pero ang katakataka, ma'am, noong ininspeksyon ni President Marcos Jr., yung Bukana Bridge na kinlaim pa niya na part ng kanyang legacy pero yun pala ay funded ng China, pinuri niya yung contractor which is kumbaga state run din yun na state owned yung contractor na yun. Kumbaga napabilib siya sa mga ganitong klase ng proyekto, yet walang kahalintulad na ganong kalaki na proyekto o di kaya ay pinaglaanan o pinagpatuloy ng mga malalaking proyekto po, kahit nga daw yung subway parang binawasan pa nga yung budget. So kumbaga parang hindi nagtutugma yung mga sinasabi po nila doon sa tunay na pangangailangan pa natin po, Ma'am Cora. Wala talagang legacy project yung current administration. Kumbaga, they're just picking up from the unfinished projects of the previous administration. So, parang credit grabbing in a way, ganyan. Pero to really brag about their own legacy project, parang wala ka talagang marinig. Kaya yun, they're scraping off the previous projects, previous administration's successes. Yan lang ang nakikita ko ngayon. Opo. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa uulitin po, Merry Christmas po, ma'am. Merry Christmas! Merry Christmas and